Mga pagbasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ukol sa paghahangad sa katotohanan. Ang kahulugan ng paghahangad sa katotohanan 10. Pagbahagi na natin ngayon ang susunod na kasabihan tungkol sa wastong asal. Haharapin ko ang panganib para sa isang kaibigan. Tila isa itong magarbong pahayag na lubhang laganap sa sangkatauhan. Partikular na ginagamit ng mga taong nagpapahalaga sa emosyon at nagbibigay ng importansya sa kapatiran ang kasabihang ito bilang isang kawikaan para magkaroon ng maraming kaibigan. Sa alinmang kapanahunan o pangkat etniko ito ginagamit, matibay na nakapananatili ang kasabihang ito tungkol sa wastong asal na haharapin ko ang panganib para sa isang kaibigan. Na ang ibig sabihin, medyo umaayon ito sa konsyensya at katwiran ng sangkatauhan. Mas partikular na, umaayon ang kasabihang ito sa konsepto ng kapatiran na sinusunod ng mga tao sa kanilang konsyensya. Ang mga taong nagpapahalaga sa kapatiran ay magiging handang harapin ang panganib para sa isang kaibigan. Gaano man kahirap at kapanganib ang sitwasyong kinalalagyan ng kanilang kaibigan, magpipresenta sila at haharap sa panganib para sa kanya. Ito ang diwa ng pagsasakripisyo sa sariling mga interes ng isang tao alang-alang sa iba. Ang itinatanim sa mga tao ng kasabihan tungkol sa wastong asal na haharapin ko ang panganib para sa isang kaibigan, sa madaling salita ay pahalagahan ang kapatiran. Ang pamantayang hinihingi nitong itaguyod ng sangkatauhan ay na kailangang pahalagahan ng isang tao ang kapatiran. Iyon ang diwa ng kasabihang ito. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang kapatiran na ito? Ano ang pamantayan para sa kapatiran? Ito ay ang magawang isakripisyo ang sariling mga interes ng isang tao para sa isang kaibigan at magawa ang lahat upang mabigyang lugod siya. Ano man ang kailangan ng iyong kaibigan, may pananagutan kang magbigay ng anumang kinakailangang tulong at kung ang ibig sabihin niyon ay pagsasapanganib sa iyong buhay, kung ganoon ay gawin iyon. Ito ang kinakailangan upang maging isang tunay na kaibigan at ito lamang ang maituturing na tunay na kapatiran. Ang isa pang pakahulugan sa kapatiran ay ang magawang isapanganib ang iyong buhay, ibuwis ang iyong buhay, o isuong sa kapahamakan ang iyong buhay para sa isang kaibigan nang hindi isinasaalang-alang ang buhay o kamatayan. Isa itong pagkakaibigang nananatili sa gitna ng mga nakamamatay na paghihirap, isang buhay at kamatayang pagkakaibigan, at ito ang tunay na kapatiran. Ito ang kahulugan ng isang kaibigan sa mga kinakailangan sa wastong asal. Kailangang maging handa kang harapin ang panganib para sa iyong mga kaibigan upang maituring na isang tunay na kaibigan. Ito ang pamantayan ng wastong asal na dapat sundin ng isang tao kapag hinaharap ang kanyang mga kaibigan, at ito ang kinakailangan para sa wastong asal ng mga tao pagdating sa pakikipagkaibigan. Ang kasabihan tungkol sa wastong asal na haharapin ko ang panganib para sa isang kaibigan ay lumilitaw na masyadong magiting at makatarungan at lubhang dakila at marangal, at pinupukaw nito ang paghanga at pagsang-ayon ng mga tao at ipinadarama sa mga tao na ang mga kayang gumawa ng gayong bagay ay parang mga hindi mortal na taga-ibang mundong sumusulpot galing sa mga bitak ng mga bato at ipinaiisip sa kanilang napakamatuwid ng mga taong ito na parang mga kabalyero o eskrimador. Iyon ang dahilan kung bakit agad na tinatanggap ng mga tao ang gayong mga simple at tuwirang ideya at pananaw
at madaling tumitimo sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ganoon din ba ang nararamdaman ninyo tungkol sa kasabihang, haharapin ko ang panganib para sa isang kaibigan? Bagaman sa panahong ito, kaunti lang ang mga taong haharap sa panganib para sa isang kaibigan, karamihan sa mga tao ay umaasang magiging handa ang kanilang mga kaibigang humarap sa panganib para sa kanila at na matatapat na tao ang mga ito, mabubuting kaibigan at nasa panahon ng kagipitan, tutulungan sila ng kanilang mga kaibigan nang hindi nagdadalawang isip at hindi nagtatakda ng mga kondisyon at nagagawin ng kanilang mga kaibigan ang kahit na ano para sa kanila, lalabanan ang lahat ng paghihirap at hindi matitinag sa panganib. Kung katulad niyon ang mga hinihingi mo sa mga kaibigan mo, ipinakikita kaya nitong naiimpluwensyahan at iginagapos ka pa rin ng ideyang ito ng pagharap sa panganib para sa isang kaibigan? Masasabi mo bang namumuhay ka pa rin ayon sa luma, tradisyonal na paraang ito ng pag-iisip? Sa panahon ngayon, madalas maghinagpis ang mga tao na bumababa na ngayon ang moralidad ng madla. Hindi na pareho ang kaisipan ng mga tao sa kanilang mga ninuno. Nagbago na ang panahon. Hindi na katulad ng dati ang mga kaibigan. Hindi na pinahahalagahan ng mga tao ang kapatiran. Nawalan na ng kabaitan ang mga tao at palayo na ng palayo ang mga ugnayan sa pagitan ng mga tao. Bagaman kakaunting tao na lang ang nagpapahalaga sa kapatiran sa mga kaibigan ngayon, magiliw pa ring inaalala ng mga tao ang mga galante at mabubuting loob na tao noong unang panahon na nagbubuwis ng kanilang buhay para sa isang kaibigan at iginagalang ang estilong kanilang ipinakikita. Halimbawa, tingnan ninyo ang ilan sa mga kwentong ipinasa-pasa sa kasaysayan tungkol sa mga tao noong unang panahon na nagbubuwis ng buhay para sa isang kaibigan, lalo na ang mga kwentong ang tagpuan ay sa mundo ng martial arts tungkol sa mga taong nagtataguyod sa kapatiran. Hanggang sa panahong ito, kapag pinanunood ng mga tao ang mga kwentong ito sa mga pelikula at teleserye, nakararamdam pa rin sila ng bugso ng damdamin sa kanilang mga puso at nagkikimkim ng mga pag-asang magbalik sa isang kapanahonang puno ng kabaitan ng tao kung kailan pinahahalagahan ng mga tao ang kapatiran. Ano ang ipinakikita ng mga bagay na ito? Ipinakikita ba ng mga itong iginagalang ang ideyang ito ng pagharap sa panganib para sa isang kaibigan bilang isang positibong bagay sa mga isipan ng mga tao at na itinuturing ito bilang isang mataas na moral na pamantayan para sa mga nagnanais na maging mabuting tao? Bagaman hindi nangangahas ang mga taong humiling ng gayong bagay sa kanilang mga sarili sa ngayon at sila mismo ay hindi makagagawa nito, umaasa pa rin silang makatagpo ng gayong mga tao sa kanilang pamayanan, makisalamuha sa mga ito at makipagkaibigan sa mga ito, nang sa gayon, kapag sila mismo ang naharap sa paghihirap, haharap sa panganib ang kanilang kaibigan para sa kanila. Sa pagtingin sa mga saloobin at pananaw ng mga tao, ukol sa kasabihang ito tungkol sa wastong asal, malinaw na makikitang malalim na naiimpluwensyahan ang mga tao ng gayong mga ideya at pananaw na nagpapahalaga sa kapatiran. Yamang naiimpluwensyahan ang mga tao ng gayong mga ideya at pananaw na humihikayat sa kanilang hangarin at sundin ang diwa ng kapatiran, siyempre, malaki ang posibilidad na isa sa buhay nila ang mga iyon. Ang resulta, malamang na makontrol at mapangibabawan ang mga tao ng gayong mga ideya at pananaw at malamang nilang tingnan ang mga tao at bagay at umasal at kumilos ayon sa gayong mga ideya at pananaw
At kasabay niyon, malamang na gamitin nila ang gayong mga ideya at pananaw upang husgahan ang mga tao sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanilang sarili, pinahahalagahan ba ng taong ito ang kapatiran? Kung pinahahalagahan niya ang kapatiran, mabait siyang tao. Samantalang kung hindi, hindi karapat-dapat na makisalamuha sa kanya at hindi siya mabuting tao. Siyempre, malamang na naiimpluwensyahan ka rin ng mga ideyang ito tungkol sa kapatiran pagdating sa pagkontrol sa sarili mong pag-uugali at pagdating sa pagpigil at panghuhusga sa sarili mong pag-uugali, at ginagamit mo ang mga iyon bilang mga pamantayan at direksyon para sa pakikisalamuha mo sa iba. Halimbawa, sa ilalim ng matinding impluwensya ng gayong mga ideya at pananaw, kapag nakikisalamuha ka sa mga kapatid, ginagamit mo ang iyong konsiyensya upang sukatin ang lahat ng bagay na ginagawa mo. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang konsiyensya na ito? Ang katunayan, sa kaibuturan ng mga puso ng mga tao, walang ibang ibig sabihin ito kundi kapatiran. Kung minsan, ang pagtulong ng isang tao sa mga kapatid ay ginagawa dala ng kapatiran, kung minsan, ang pakikiramay sa kanila ay ginagawa rin dala ng kapatiran. Kung minsan, ang pagganap sa tungkulin ng isang tao at pag-aalay ng ilang maliit na pagsisikap sa pamilya ng Diyos, o paggugol, o pagkakaroon ng kung anong panandaliang determinasyon, sa totoo ay nangyayaring lahat sa ilalim ng kontrol ng gayong mga ideyang nagpapahalaga sa kapatiran. Hindi ba't malinaw at walang pag-aalinlangang ipinakikita ng mga pangyayaring ito na malalim na naiimpluwensyahan ang mga tao ng gayong mga ideya at pananaw at naigapos at nahubog na sila ng mga iyon? Ano ba ang ibig sabihin ko sa naigapos at nahubog? Masasabi bang bukod sa nakukontrol ng gayong mga ideya at pananaw na nagpapahalaga sa kapatiran ang pag-uugali ng mga tao, naging pilosopiya na rin ang mga iyon sa pag-iral at buhay ng mga tao at na pinanghahawakan ng mga tao ang mga iyon at itinuturing na mga positibong bagay? Bakit ko ba sinasabing itinuturing nila ang mga iyong mga positibong bagay? Ibig sabihin niyon ay kapag pinakikinggan ng mga tao ang mga salita ng Diyos, isinasagawa ang kanyang mga salita at sinusunod siya, ginagampanan ang kanilang tungkulin nang hindi nagpapakapabaya at pabasta-basta, mas nagbabayad ng halaga at matapat sila sa Diyos. Sa malaking paraan, ang lahat ng pag-uugaling ito ay kontrolado ng ideya ng kapatiran at kontaminado ng elementong ito ng kapatiran. Halimbawa, sinasabi ng ilang tao, kailangan tayong maging maingat kung paano tayo umaasal. Hindi maaaring iraos lang natin ang ating tungkulin. Napakalaking biyaya ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa lubhang mapanganib na kapaligiran, sa lahat ng laganap na paniniil at pang-uusig ng malaking pulang dragon, pinoprotektahan at inililigtas tayo ng Diyos mula sa impluwensya ni Satanas. Kailangan ay hindi tayo mawalan ng konsiyensya. Kailangan nating gampanan ng maayos ang ating tungkulin upang masuklian ang pagmamahal ng Diyos. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng ating mga buhay, kaya kailangan tayong maging matapat sa Kanya upang masuklian natin ang Kanyang pagmamahal. Hindi tayo maaaring maging walang utang na loob. Mayroong ibang taong nahaharap sa tungkuling, nangangailangan ng pagsuong sa panganib at pagbabayad ng halaga at na nagsasabing, kung hindi magpipresenta ang iba, magpipresenta ako. Hindi ako natatakot sa panganib. Tinatanong sila ng mga tao, bakit hindi ka natatakot sa panganib? At sumasagot sila, wala ba kayong nikatiting na moral na integridad sa inyong asal?
Tinatrato ako ng maayos ng pamilya ng Diyos at mabuti ang Diyos sa akin. Yamang ipinasya kong sumunod sa Kanya, dapat kong gawin ang aking bahagi at sumuong sa mga panganib na ito. Kailangan kong magkaroon ng diwa ng kapatiran at pahalagahan ito. At iba pa. Sa partikular na paraan ba ay pinangingibabawan ang mga pangyayari at paghahayag na ito ng gayong mga ideya at pananaw na nagpapahalaga sa kapatiran? Dahil pinangingibabawan ng gayong mga ideya at pananaw ang mga paghatol at pagpapasya ng mga tao at ilan sa mga pag-uugaling kadalasang inihahayag ng mga tao ay walang anumang kinalaman sa pagsasagawa sa katotohanan. Panandaliang simboyo lamang ang mga iyon, panandaliang kalagayan ng pag-iisip o panandaliang pagnanais. Dahil hindi ito pagsunod sa mga katotohanang prinsipyo at hindi nagmumula sa pansariling kalooban ng isang tao na gampanan ang kaniyang tungkulin at hindi ginagawa dala ng pagmamahal sa katotohanan at mga positibong bagay, hindi magtatagal ang kapatirang ito sa pagitan ng mga tao, hindi ito magtatagal ng higit sa ilang pagkakataon, ni masyadong magtatagal. Pagkalipas ng ilang panahon, mauubusan ng lakas ang mga tao na parang isang impis na bola. Sinasabi ng ilang tao, "Bakit ba punong-puno ako ng lakas noon? Bakit ba handang-handa akong tanggapin ang mapapanganib na trabahong ito para sa sambahayan ng Diyos? Bakit wala na ang lakas na iyon ngayon?" Noong panahong iyon, isa lamang itong panandaliang simboyo, pagnanais o pasya para sa iyo, at tiyak na kontaminado ito ng isang elemento ng kapatiran. Patungkol dito, ano ba mismo ang ibig sabihin ng kapatiran? Sa madaling salita, isa itong panandaliang emosyon o takbo ng pag-iisip na ang ibig sabihin, isang emosyong nadarama ng mga tao sa mga espesyal na kapaligiran at sitwasyon. Ang gayong emosyon ay lubhang magaan, masigla at positibo na nagdudulot sa iyong magkaroon ng mga positibong paghatol at pagpapasya o humihikayat sa iyong magkaroon ng ilang magarbong pahayag at lumilikha ng kaunting kagustuhang magsumikap. Ngunit ang ganitong uri ng kagustuhan ay hindi isang tunay na kalagayan ng pagmamahal sa katotohanan, pag-unawa sa katotohanan, o pagsasagawa sa katotohanan. Isa lamang itong emosyong nabuo sa ilalim ng kontrol ng gayong mga ideya at pananaw na nagpapahalaga sa kapatiran. Ganito ito sa simpleng salita. Sa mas malalim na antas, mula sa aking perspektibo, ang kapatiran sa totoo ay isang pagpapakita ng pagiging padalos-dalos. Ano ba ang ibig sabihin ko sa isang pagpapakita ng pagiging padalos-dalos? Halimbawa, kapag panandaliang masaya ang mga tao, makatatagal sila ng buong maghapon at magdamag nang hindi kumakain o natutulog, gayunpaman ay hindi sila nagugutom o napapagod. Normal ba ito? Sa ilalim ng mga normal na kalagayan, magugutom ang mga tao kung hindi sila kakain ng isang beses at mananamlay at manghihina kung hindi sila matutulog ng maayos sa buong magdamag. Ngunit kung biglang magaan ang damdamin nila at hindi sila nagugutom, inaantok o napapagod, hindi ba't hindi ito normal? Isa ba itong likas na paghahayag ng disposisyon sa buhay? Hindi. Kung hindi ito isang normal na paghahayag, ano ito kung ganoon? Pagiging padalos-dalos ito. Ano pa ba ang ibang kahulugan ng pagiging padalos-dalos? Nangangahulugan itong dahil sa mga hindi normal na emosyong tulad ng panandaliang kaligayahan o galit, nagpapakita ang mga tao ng ilang matinding pag-uugali
habang nasa di makatwirang kalagayan. Ano ang matitinding pag-uugaling ito? Kung minsan kapag sila ay masaya, ipinamimigay nila sa iba ang pinakamahalagang gamit sa kanilang tahanan, o kung minsan sa isang bugso ng galit ay pumapatay sila ng tao gamit ang patalim. Hindi ba't pagiging padalos-dalos ito? Ang mga ito ay mga pag-uugaling halos labis na nangyayari kapag nasa di makatwirang kalagayan ang mga tao. Pagiging padalos-dalos ito. May ilang taong masayang-masaya kapag nagsisimula pa lang silang gumanap sa kanilang tungkulin. Hindi sila nagugutom kapag oras na ng pagkain at hindi inaantok kapag oras na ng pahinga. Sa halip ay isinisigaw nila ang gumugol para sa Diyos, magbayad ng halaga para sa Diyos, at magtiis ng anumang paghihirap. Sa tuwing malungkot sila ay wala silang gustong gawin. Kinaiinisan nila ang lahat ng taong kanilang nakikita at pinag-iisipan pa ngang huwag nang sumampalataya. Pagiging padalos-dalos ang lahat ng ito. Paano nabuo ang pagiging padalos-dalos na ito? Nagmula ba ito sa mga tiwaling disposisyon ng mga tao? Sa pinakaugat nito, ito ay idinulot ng hindi pagkaunawa ng mga tao sa katotohanan at hindi pagsasagawa sa katotohanan. Kapag hindi nauunawaan ng mga tao ang katotohanan, naiimpluwensyahan sila ng iba't ibang hindi normal na kaisipan. Sa ilalim ng impluwensya ng iba't ibang hindi normal at negatibong kaisipan, nagkakaroon sila ng iba't ibang di makatwiran at hindi normal na emosyon. Habang nasa ilalim ng mga emosyong ito, nagkakaroon sila ng lahat ng uri ng padalos-dalos na paghatol at pag-uugali. Ganito ang nangyayari, hindi ba? Ano ang diwa ng ideolohikal na perspektibong ito na haharapin ko ang panganib para sa isang kaibigan? Pagiging padalos-dalos ito. Tama iyon. Pagiging padalos-dalos ito. Kaya, mayroon bang anumang katwiran ang kasabihang haharapin ko ang panganib para sa isang kaibigan? Umaayon ba ito sa mga prinsipyo? Isa ba itong positibong bagay na dapat sundin ng mga tao? Malinaw namang hindi. Ang usaping ito ng pagharap sa panganib para sa isang kaibigan ay di makatwiran, pabigla-bigla at padalos-dalos ito. Kailangang tratuhin ng makatwiran ang bagay na ito. Ayos lang bang sa labis na hindi mo pagpapahalaga sa kapatiran ay haharapin mo ang panganib para sa isang kaibigan? Ayos lang bang tulungan ang iyong mga kaibigan sa abot lamang ng iyong kakayahan? Paano ba gagawin ng tama ang mga bagay-bagay? Bakit maling-mali ang mga ideya at pananaw na tulad ng haharapin ko ang panganib para sa isang kaibigan na mukhang labis na nagpapahalaga sa kapatiran? Ano ang mali sa mga iyon? Kailangang malinaw ang bagay na ito. Sa sandaling malinaw ang bagay na ito, ganap ng bibitiwan ng mga tao ang gayong mga ideya at pananaw. Sa katunayan ay napakasimple ng bagay na ito. Maipaliliwanag ba ninyo ito ng malinaw? Wala kayong mga pananaw sa bagay na ito, walang masasabi. Nakukumpirma nito ang isang bagay, na bago ko suriin ang kasabihang, haharapin ko ang panganib para sa isang kaibigan, lahat kayo ay mga taong sumunod o labis na sumamba sa kasabihang ito at kinaiinggitan ninyong lahat ang mga taong haharap sa panganib para sa isang kaibigan at naiinggit din kayo sa mga kayang makipagkaibigan sa isang taong tulad niyon at pakiramdam ninyo isang kagalakan at karangalan ang pagkakaroon ng gayong mga kaibigan. Hindi ba totoo ito? Paano ninyo tinitingnan ang bagay na ito? Sa palagay ko,
Ang pagharap sa mga tao ayon sa kasabihang, haharapin ko ang panganib para sa isang kaibigan, ay hindi maprinsipyo at hindi nakaayon sa katotohanan. Ano ang palagay ninyo sa sagot na ito? Matatanggal ba nito ang mga gapos at tanikalang inilalagay sa iyo ng gayong mga ideya at pananaw? Mababago ba nito ang mga pamamaraan at prinsipyo kung paano ka humaharap sa gayong mga bagay? Maitatama ba nito ang mga maling pananaw mo tungkol sa gayong mga bagay? Kung hindi, ano ang sagot na ito? Doktrina. Ano ang silbi ng pagbigkas ng doktrina? Huwag kang magsalita tungkol sa doktrina. Paano ba nabubuo ang doktrina? Ito ay dahil hindi mo nakikita ng malinaw ang diwa ng gayong mga ideya at pananaw at hindi mo lubusang nauunawaan ang negatibong epekto at pinsala ng gayong mga ideya at pananaw ukol sa kung paano mo tinitingnan ang mga tao at bagay at kung paano ka umaasal at kumikilos. Hindi mo alam kung ano ang mali sa mga iyon, kaya ang tanging magagawa mo ay tugunan at lutasin ang problemang ito gamit ang mabababaw na doktrina. Ang panghuling resulta ay na hindi malulutas ng mga doktrina ang iyong problema at nabubuhay ka pa rin sa ilalim ng kontrol at impluensya ng gayong mga ideya at pananaw. Ano ba ang mali sa mga ideya at pananaw na tulad ng pagharap sa panganib para sa isang kaibigan? Sa totoo, ay masyadong madali at hindi mahirap ang tanong na ito. Walang sino mang nabubuhay sa mundo ang sumusulpot mula sa mga bitak ng mga bato. Ang lahat ng tao ay may mga magulang at anak. Ang lahat ng tao ay may mga kamag-anak. Walang sino mang umiiral ng nagsasarili dito sa mundo ng tao. Ano ang ibig sabihin ko rito? Ang ibig sabihin ko ay namumuhay ka dito sa mundo ng tao at mayroon kang mga sariling obligasyong dapat tuparin. Una, kailangan mong suportahan ang iyong mga magulang at pangalawa, kailangan mong palakihin ang iyong mga anak. Ang mga ito ang mga responsibilidad mo sa loob ng pamilya. Sa lipunan, mayroon ka ring mga responsibilidad at obligasyong panlipunan na dapat tuparin. Kailangan mong gumanap ng papel sa lipunan tulad ng pagiging isang manggagawa, magsasaka, negosyante, mag-aaral o intelektual. Mula sa pamilya hanggang sa lipunan, marami kang responsibilidad at obligasyong dapat tuparin. Ibig sabihin, bukod pa sa iyong pagkain, damit, tirahan at transportasyon, marami kang bagay na kailangang gawin at marami ka ring bagay na dapat gawin at marami kang obligasyong dapat tuparin. Isinasantabi ang tamang landas na ito ng pananampalataya sa Diyos na tinatahak ng mga tao. Bilang isang individual ay marami kang responsibilidad sa pamilya at obligasyon sa lipunang dapat tuparin. Hindi ka umiiral ng nagsasarili. Ang responsibilidad na iyong pasan ay hindi lamang ang makipagkaibigan at magpakasaya o makahanap ng isang taong makakausap mo at makatutulong sa iyo. Karamihan sa iyong mga responsibilidad at ang pinakamahalaga sa mga iyon ay may kinalaman sa iyong pamilya at lipunan. Kapag natutupad mo ng mabuti ang iyong mga responsibilidad sa pamilya at mga obligasyon sa lipunan, saka lamang maituturing na kompleto at perpekto ang buhay mo bilang isang tao. Kaya, ano ba ang kalakip ng mga responsibilidad na dapat mong tuparin sa pamilya? Bilang isang anak, dapat kang maging mapagmahal sa iyong mga magulang at magsuporta sa kanila. Sa tuwing nagkakasakit o nasa kagipitan ang iyong mga magulang,
dapat mong gawin ang lahat ng makakaya mo. Bilang isang magulang, kailangan mong magpagal at gumugol ng iyong sarili, magsumikap at magtiis ng paghihirap upang tustusan ang buong pamilya at pasanin ang mabigat na responsibilidad ng pagiging isang magulang, pagpapalaki sa iyong mga anak, pagtuturo sa kanilang sundin ang tamang landas, at pagpapaunawa sa kanila sa mga prinsipyo ng pag-asal. Sa makatuwid, marami kang responsibilidad sa iyong pamilya. Kailangan mong suportahan ang iyong mga magulang at pasanin ang responsibilidad ng pagpapalaki sa iyong mga anak. Maraming bagay na dapat gawin. At ano-ano ang mga responsibilidad mo sa lipunan? Kailangan mong sundin ang mga batas at patakaran. Kailangan mong magkaroon ng mga prinsipyo sa pagharap sa iba. Kailangan mong gawin ang lahat ng makakaya mo sa trabaho at pamahalaan ng mabuti ang iyong karera. 80 o 70% ng oras at lakas mo ang kailangang maigugol sa mga bagay na ito. Na ang ibig sabihin, anumang papel ang ginagampanan mo sa iyong pamilya o sa lipunan, anumang landas ang iyong tinatahak, anuman ang mga ambisyon at mithiin mo, ang bawat tao ay may mga responsibilidad na dapat pasanin, na personal na napakahalaga sa kanya at na kumakain sa halos buong oras at lakas niya. Mula sa perspektibo ng mga responsibilidad sa pamilya at lipunan, ano ang halaga mo at ng buhay mo bilang isang tao sa iyong pagdating sa mundo ng taong ito? Ito ay upang tuparin ang mga responsibilidad at misyong ibinigay sa iyo ng langit. Hindi lamang ikaw ang nagmamay-ari sa buhay mo. At syempre, hindi ito pagmamay-ari ng iba. Umiiral ang buhay mo para sa iyong mga misyon at responsibilidad at para sa mga responsibilidad, obligasyon at misyong dapat mong tuparin dito sa mundo ng tao. Ang buhay mo ay hindi pagmamay-ari ng iyong mga magulang, ni ng iyong asawa, at syempre, hindi ito pagmamay-ari ng iyong mga anak. Lalong hindi ito pagmamay-ari ng iyong mga inapo. Kaya sino ang nagmamay-ari sa iyong buhay? Sa pagsasalita mula sa perspektiba ng isang taong marami ng karanasan sa mundo, ang iyong buhay ay pagmamay-ari ng mga responsibilidad at misyong ibinigay sa iyo ng Diyos. Ngunit mula sa perspektiba ng isang mananampalataya, ang Diyos ang dapat na nagmamay-ari sa iyong buhay dahil Siya ang nagsasaayos at may kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng bagay na tungkol sa iyo. Sa makatuwid, bilang isang tao na namumuhay sa mundo, hindi mo dapat basta-bastang ipangako ang iyong buhay sa iba at hindi mo dapat basta-bastang ibuwis ang iyong buhay para sa kahit kanino alang-alang sa kapatiran. Na ang ibig sabihin, hindi mo dapat maliitin ang sarili mong buhay. Walang halaga ang buhay mo sa kung kani-kanino, lalo na kay Satanas, sa lipunang ito at sa tiwaling sangkatauhang ito. Ngunit sa iyong mga magulang at kamag-anak, napakahalaga ng buhay mo dahil mayroong di mapaghihiwalay na kaugnayan ang iyong mga responsibilidad sa kanilang pag-iral. Siyempre, ang lalong mahalaga ay na mayroong di mapaghihiwalay na kaugnayan ang iyong buhay sa katunayang may kataas-taasang kapangyarihan ang Diyos sa lahat ng bagay at sa buong sangkatauhan. Kailangan ang buhay mo kasama ng maraming buhay na nasa ilalim ng kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Marahil ay hindi ganoon kataas ang pagpapahalaga mo sa iyong buhay at marahil hindi mo dapat pahalagahan ng ganoon kataas ang iyong buhay. Ngunit ang katunayan, napakahalaga ng buhay mo sa iyong mga magulang at kamag-anak kung kanino ka may malalapit na kaugnayan at di mapaghihiwalay na relasyon.
Bakit ko sinasabi iyon? Dahil may mga responsibilidad ka sa kanila, may mga responsibilidad din sila sa iyo, may mga responsibilidad ka sa lipunang ito, at may kaugnayan ang mga responsibilidad mo sa lipunan sa papel mo sa lipunang ito. Ang papel ng bawat tao at bawat buhay na nilalang ay kailangang-kailangan ng Diyos at pawang mga kailangang-kailangang elemento ng kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos sa sangkatauhan, sa mundong ito, sa daigdig na ito, at sa sansinukob na ito. Sa mga mata ng Diyos, ang bawat buhay ay mas hamak pa sa isang butil ng buhangin at mas kasuklam-suklam pa sa isang langgam. Gayunpaman, dahil ang bawat tao ay isang buhay, isang umiiral at humihingang buhay, sa makatuwid, sa loob ng kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos, kahit pa hindi mahalaga ang papel na ginagampanan ng taong iyon, kailangang-kailangan din siya. Kaya, sa pagtingin dito mula sa mga aspetong ito, kung ang isang tao ay agad na haharap sa panganib para sa isang kaibigan, at bukod sa pinag-iisipang gawin iyon, handa rin siyang gawin iyon sa anumang sandali, ibinubuwis ang sarili niyang buhay nang hindi isinasaalang-alang ang kanyang mga responsibilidad sa pamilya, mga responsibilidad sa lipunan, at maging ang mga pasan niyang misyon at tungkuling ibinigay ng Diyos. Hindi ba't mali iyon? Kataksilan ito. Ang pinakamahalagang bagay na ipinagkakaloob ng Diyos sa tao ay ang hiningang ito na tinatawag na buhay. Kung basta-basta mong ipapangako ang iyong buhay sa isang kaibigang sa palagay mo ay mapagkakatiwalaan mo nito, hindi ba't pagiging taksil ito sa Diyos? Hindi ba't kawalan ng galang ito sa buhay? Hindi ba't isa itong gawa ng pagsuway sa Diyos? Isa ba itong gawa ng pagre-rebelde sa Diyos? Malinaw na pagsuko ito sa mga responsibilidad na dapat mong tuparin sa iyong pamilya at sa lipunan at pagtakas sa mga misyong ibinigay sa iyo ng Diyos. Kataksilan ito. Ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang tao ay walang iba kundi ang mga responsibilidad na dapat pasanin ng isang tao sa buhay na ito. Mga responsibilidad sa pamilya, mga responsibilidad sa lipunan, at ang mga misyong ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang mga responsibilidad at misyong ito ang pinakamahalagang bagay. Kung mawawalan ka ng buhay sa pamamagitan ng basta-bastang pagsusuko nito para sa ibang tao, dahil sa isang panandaliang pagpapahalaga sa kapatiran at isang sandali ng pagiging padalos-dalos, umiiral pa rin ba ang mga responsibilidad mo? Kung gayon, ay paano ka nakapagsasalita tungkol sa mga misyon? Malinaw na hindi mo pinahahalagahan ang buhay na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos bilang ang pinakamahalagang bagay, kundi sa halip ay basta-basta mo itong ipinapangako sa iba, ibinubuwis ang iyong buhay para sa iba, ganap na binabaliwala o tinatalikuran ang mga responsibilidad mo sa iyong pamilya at lipunan na immoral at hindi patas. Kaya, ano ba ang gusto kong sabihin sa inyo? Huwag ninyong basta-bastang ibubuwis ang inyong buhay o ipapangako ito sa iba. Sinasabi ng ilang tao, pwede ko ba itong ipangako sa mga magulang ko? Paano naman kung ipapangako ko ito sa kasintahan ko? Ayos lang ba iyon? Hindi ayos iyon. Bakit hindi ayos iyon? Pinagkakalooban ka ng Diyos ng buhay at tinutulutang magpatuloy ang buhay mo upang matupad mo ang iyong mga responsibilidad sa iyong pamilya at lipunan at matupad mo ang mga misyong ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Ito ay hindi para gawin mong biro ang sarili mong buhay sa pamamagitan ng basta-bastang pagpapangako nito sa iba, pagbibigay nito sa iba, paggugol nito para sa iba,
at pag-aalay nito sa iba. Kung mawawalan ng buhay ang isang tao, matutupad pa rin ba niya ang mga responsibilidad niya sa pamilya at lipunan at ang mga misyon niya? Magagawa pa rin ba ito? At kapag wala na ang mga responsibilidad ng isang tao sa pamilya at lipunan, umiiral pa rin ba ang mga papel na ginagampanan niya sa lipunan? Kapag wala na ang mga papel na ginagampanan ng isang tao sa lipunan, umiiral pa rin ba ang mga misyon ng taong iyon? Hindi na. Kapag wala na ang mga misyon at papel ng isang tao sa lipunan, kung gayon, ay umiiral pa rin ba ang pinamamahalaan ng kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos? Ang pinamamahalaan ng kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos ay mga buhay na nilalang, mga taong may buhay, at kapag wala na ang kanilang mga responsibilidad sa lipunan at buhay, at nauuwing lahat sa wala ang mga papel nila sa lipunan, pagsubok ba itong mauwi sa wala ang sangkatauhan na pinamamahalaan ng kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos at ang plano ng pamamahala ng Diyos? Kung gagawin mo ito, hindi ba't kataksilan ito? Kataksilan nga ito. Umiiral ang iyong buhay para lamang sa mga responsibilidad at misyon mo, at ang halaga ng buhay mo ay masasalamin lamang sa mga responsibilidad at misyon mo. Isa pa, hindi mo responsibilidad at misyon ang pagharap sa panganib para sa isang kaibigan. Bilang isang taong pinagkalooban ng Diyos ng buhay, ang pagtupad sa mga responsibilidad at misyong ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos ang dapat mong gawin. Samantalang, ang pagharap sa panganib para sa isang kaibigan ay hindi isang responsibilidad o misyon na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Sa halip, pagkilos mo ito ayon sa pagpapahalaga sa kapatiran, sa sarili mong pagpapantasya, sa irresponsable mong kaisipan tungkol sa buhay, at siyempre, isa rin itong uri ng pag-iisip na itinatanim ni Satanas sa mga tao upang hamakin at yurakan ang kanilang mga buhay. Kaya, kahit kailan pa dumating ang panahon, kahit ano pang uri ng matalik na kaibigan ang mayroon ka, kahit pa tumagal ang pagkakaibigan ninyo pagkatapos ng mga nakamamatay na sitwasyon, huwag mong basta-bastang ipapangakong haharap ka sa panganib para sa Kanya at ni huwag mong isipin ang gayong mga ideya ng ganoon-ganoon lang. Huwag mong pag-isipang ialay ang buong buhay mo, ang pag-iral mo sa Kanya. Wala kang anumang responsibilidad o obligasyon sa Kanya. Kung pareho ang mga interes ninyo, pareho ang personalidad, at pareho ang landas na tinatahak ninyo, pwede kayong magtulungan, pwede ninyong pag-usapan ang anumang gusto ninyo, at pwede kayong maging malapit na magkaibigan. Ngunit ang malapit na pagkakaibigang ito ay hindi nakatatag sa pundasyon ng pagharap sa panganib para sa isa't isa, ni nakabatay sa pagpapahalaga sa kapatiran. Hindi mo kailangang humarap sa panganib para sa Kanya, at hindi mo kailangang magbuwis ng buhay o magdanak man ng isang patak ng dugo para sa Kanya. Sinasabi ng ilang tao, kaya ano pa ang silbi ng pagpapahalaga ko sa kapatiran? Sa aking pagkatao at sa aking puso, nais ko laging magpakita ng pagkakapatiran. Kaya ano ang dapat kong gawin? Kung nais mo talagang magpakita ng pagkakapatiran, dapat mong sabihin sa taong iyon ang mga katotohanang naunawaan mo. Kapag nakikita mong nanghihina ang taong iyon, suportahan mo siya. Huwag kang tumayo sa tabi at manood. Kapag napupunta siya sa maling daan, paalalahanan mo siya, payuhan mo siya, at tulungan mo siya. Kapag nakikita mo ang mga problema ng taong iyon, may pananagutan kang tulungan siya,
Ngunit hindi mo kailangang humarap sa panganib para sa Kanya, hindi mo kailangang ipangako ang buhay mo sa Kanya. Ang responsibilidad mo lamang sa Kanya ay tumulong, sumuporta, magpaalala, magpayo, o kung minsan ay magkaroon ng kaunting pagpapatawad at pagpaparaya, ngunit hindi ang magbuwis ng iyong buhay para sa Kanya, lalong hindi ang pakitaan siya ng di umano'y pagpapahalaga sa kapatiran. Sa akin, ang kapatiran ay pagiging padalos-dalos lamang at hindi ito kabilang sa katotohanan. Kung ihahambing sa buhay na ipinagkakaloob ng Diyos sa mga tao, ang kapatiran sa pagitan ng mga tao ay basura. Isa itong uri ng pagiging padalos-dalos na itinanim ni Satanas sa mga tao, isang tusong pakana na humihikayat sa mga taong padalos-dalos na gumawa ng maraming bagay alang-alang sa kapatiran, mga bagay na mahihirapan silang kalimutan at napagsisisihan nila habang buhay. Hindi ito maipapayo. Sa makatuwid, mabuti pang bitiwan mo na ang ideyang ito ng kapatiran. Huwag kang mabuhay alinsunod sa kapatiran, ngunit sa halip ay mabuhay ka alinsunod sa katotohanan at sa mga salita ng Diyos. Kahit papaano, dapat kang mabuhay ayon sa iyong pagkatao, konsiyensya at katwiran. Harapin mo ng makatwiran ang lahat ng tao at bagay, at gawin mo ng maayos ang lahat ng bagay ayon sa iyong konsiyensya at katwiran. Matapos pagbahaginan ang napakaraming kasabihan at opinyon tungkol sa responsibilidad at buhay, may pagkilatis na ba kayo ngayon sa moral na kinakailangang ito tungkol sa pagharap sa panganib para sa isang kaibigan? Ngayong may pagkilatis na kayo, taglay na ba ninyo ang mga tamang prinsipyo sa pagharap sa gayong bagay? Ano ang gagawin mo kung talagang hihilingin sa iyo ng isang taong harapin mo ang panganib para sa kanya? Paano mo siya sasagutin? Sasabihin mo, kung hihilingin mong humarap ako sa panganib para sa iyo, ikaw ang may gustong kumitil sa buhay ko. Kung gusto mong kitilin ang buhay ko, kung hihilingin mo ang gayong bagay sa akin, pinagkakaitan mo ako ng karapatang tuparin ang mga responsibilidad ko sa pamilya at ng karapatang tuparin ang mga responsibilidad ko sa lipunan. Pagkakait din ito sa akin ng aking mga karapatang pantao at higit sa lahat, pagkakait sa akin ng pagkakataong magpasakop sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos at gampanan ng mabuti ang aking tungkulin. Ang pagkakait mo sa akin ng ganito sa aking mga karapatang pantao ang magiging kawakasan ko. Pinagkakaitan mo ako ng napakaraming karapatan at pinipilit mo akong mamatay para sa iyo. Gaano ka ba kamakasarili at kasuklam-suklam? Gayunpaman ay kaibigan pa rin kita? Malinaw na hindi kita kaibigan, kundi kaaway ko. Tama bang sabihin iyon? Iyon nga ang tamang sabihin. Maglalakas loob ka bang sabihin iyon? Talaga bang nauunawaan mo ito? Kung patuloy na hihilingin sa iyo ng sino mang kaibigan mo na harapin mo ang panganib para sa kanya at hihilingin ang buhay mo, dapat kang umiwas sa kanya sa sandaling magkaroon ka ng pagkakataon dahil hindi siya isang mabuting tao. Huwag mong isiping dapat mo siyang maging kaibigan dahil lamang kaya niyang humarap sa panganib para sa iyo. Sabihin mo, hindi ko hiniling sa iyong humarap sa panganib para sa akin. Ikaw ang nagpresentang gawin iyon. Kahit pa magawa mong humarap sa panganib para sa akin, wag mong iisiping hilingin sa aking humarap sa panganib para sa iyo. Hindi ka makatwiran, ngunit nauunawaan ko ang katotohanan. Makatwiran ako at haharapin ko ng makatwiran ang bagay na ito. Kahit gaano karaming beses ka nang humarap sa panganib para sa akin,
Hindi ako padalos-dalos na haharap sa panganib para sa iyo. Kung nasa kagipitan ka, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para tulungan ka, ngunit hindi ko talaga tatalikuran ang mga responsibilidad at misyong ipinagkatiwala sa akin ng Diyos sa buhay na ito upang mabuhay para lamang sa kapakanan mo. Sa aking mundo, walang ibang naroon kundi mga responsibilidad, obligasyon at misyon. Kung gusto mong makipagkaibigan sa akin, hinihiling ko sa iyong tulungan mo ako, alalayan mo akong tuparin ang mga responsibilidad ko at magkasama nating tapusin ang mga misyon ko. Saka lamang kita magiging tunay na kaibigan. Kung patuloy mong hihilingin sa aking humarap sa panganib para sa iyo at patuloy mo akong pipiliting mangako ng ganito, na ibuwis ang buhay ko para sa iyo, na ipangako ang buhay ko sa iyo, dapat ay layuan mo na ako agad. Hindi kita kaibigan. Ayaw kong makipagkaibigan sa taong katulad mo at ayaw kong maging kaibigan ng isang taong tulad mo. Ano ang palagay mo sa pagsasabi niyon? Mabuti. Paano iyon naging mabuti? Sa hindi pagkakaroon ng kaibigang tulad nito, naiibsan ang pasanin mo, nakalalaya ka sa alalahanin, wala kang anumang dalahin sa isipan, at hindi ka naigagapos ng mga ideyang tulad ng pagpapahalaga sa kapatiran. Kung may taong talagang magsasabing, ang mga taong tulad mo na ayaw humarap sa panganib para sa isang kaibigan ay hindi karapat-dapat na makasalamuha at hindi maaaring maging kaibigan ng sinuman. Malulungkot ka ba kapag narinig mo ito? Maaapektuhan ka ba ng mga salitang ito? Makararamdam ka ba ng kalungkutan at pagiging negatibo na pinabayaan ka ng mga tao na walang saysay ang pag-iral at walang pag-asa sa buhay? Posible ito. Ngunit kapag naunawaan mo ang katotohanan, makapagtatamo ka ng lubos na pagkaunawa sa bagay na ito at hindi ka mapipigilan ng mga salitang ito. Mula sa araw na ito, kailangan mong matutuhang bitiwan ang mga bagay na ito ng tradisyonal na kultura nang hindi kinakailangang dalhin ang mga pasaning ito. Sa ganitong paraan mo lang matatahak ang tamang landas sa buhay. Isasagawa mo ba ito? Oo. Siyempre, hindi ito isang bagay na agad mong mabibitiwan. Kailangan munang ihanda ng mga tao ang kanilang mga isipan, paunti-unting mag-isip, hanapin ang katotohanan ng paunti-unti, makaunawa ng paunti-unti, at pagkatapos ay isagawa ito ng paunti-unti, alinsunod sa mga katotohanang prinsipyo. Ito ang paggamit sa mga katotohanang prinsipyo upang harapin at tugunan ang mga kaugnayan sa mga tao at pakikisalamuha sa mga tao. Bilang buod, nais ko kayong iwanan ng ilang huling salita. Pahalagahan mo ang buhay at ang iyong mga responsibilidad. Pahalagahan mo ang pagkakataong ibinigay sa iyo ng Diyos para gampanan ang tungkulin mo at pahalagahan mo ang mga misyong ibinigay ng Diyos sa iyo. Nauunawaan mo naman, hindi ba? Oo. Hindi ba't nakagagalak na nagtamo ka na ng lubos na pagkaunawa sa bagay na ito? Kung hindi ka nalilimitahan at naigagapos ng mga maling ideya at pananaw na ito, mapapalagay ka. Ngunit hindi ka naman talaga palagay ngayon. Sa sandaling tumaha ka na sa landas ng paghahangad sa katotohanan sa hinaharap at hindi ka na nababagabag ng mga bagay na ito, saka ka lamang tunay na mapapalagay. Tanging ang mga tunay na tumitingin sa mga tao at bagay, umaasal at kumikilos ng ganap na ayon sa mga salita ng Diyos, na ang pamantayan ay ang katotohanan, ang tunay na maluwag ang loob at palagay, na may kapayapaan at kagalakan, na nabubuhay at umaasal ayon sa katotohanan, at hindi kailanman magsisisi.
Tapusin na natin dito ang pagbabahaginan sa araw na ito.